Matthew 24 verse 3 to 14. 10,000 joys. Thank you, Ma'am Lalyn at Joyce sa special number sa meeting para sa Panginoon. Matthew 24 verse 3 to 14. So, glory to God, thanks God. Happy birthday kay Big Drew. So, 3 years na siya. Praise God. God bless you, number. At basahin natin ang sabay-sabay Matthew 24 verse 3 to 14. Sige sa sabay-sabay. Ang upo lang ko. Matthew chapter 24 verse 3 to 14. Matthew 24 verse 3 to 14. Read, begin. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for witness unto all nations, and then shall the end come. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa inyong salita. Thank you sa this number, Lord. Help us, help me as you preach thy word. Gabay mo po ang lingkod na gamitin, Lord, na masabi ang kung ano nasa Biblia at ang tama. To speak with love, truth, courage, and compassion. Sweet Holy Spirit, help me, help us. Thank you po at pala niyo po ang bawat isa na nandito sa on-site ngayon sa online, ma-enlighten, makapinig ng salita at we pray this in Jesus Christ name. Amen. Amen. Ang title ay Sign of Jesus Coming. Sign of Jesus Coming. So tanda natin na ang 1,000 years sa atin ay one day kay Lord. Sa Bible, sabi sa 2 Peter 3:8, But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. 2 Peter chapter 3 verse 8. Kaya, huwag tayong mainip. No? Tapos na ang World War I, kalimutan ko lang kung anong year yun. Siguro, hindi ako magkamali, mga 1910 yun, ano? Mga 1910. Tama ba? Basta mga World War I. Si Gigi, basta alam yan, ha? Start. Start ba? 14. Ha? 14. 1914, World War I. And then, ang World War II ay, ang estimate yun mo, parang 1942 hanggang 44. Yan, ang World War II. Ang pinanganak na si Nanay Shirley. Kasi 1942 pinanganak. Then, binibigyan ni Lord ng chance ang tao para maligtas. Siyempre, dalawang World War nakaraan. Kaya sa verse 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance, na makapagsisiba yung tao na, tapos ng World War I, World War II, tapos yung rumors over naman, World War III, many times na yun ay. Pero ba't hindi pa natin si Jesus Christ? So ang verse dyan, 2 Peter 3:9 na binibigyan pa ng chance yung mga tao na maligtas. Of course, para sa atin ay matagal naman. Pero hindi para matagal kahit ang 1,000 years sa atin, matagal yan. Pero sa Panginoon pala, one day pa lang. At walang tao na nabuhay ng one day. Alam nyo?
Kasi si Methuselah lang 969. Ibig sabihin, walang tao talaga come short of the glory of God. Hindi nakabot sa kalugatan ng Diyos dahil ang tao, walang tao sino man hindi, walang tao nakaabot ng isang araw. Ibig sabihin ay, isang araw, 1,000 years. Ay si Methuselah, 969 lang. Pero ibig sabihin, wala talagang tao na nakaabot ng 1 day. So, ganun, no? Kaya, huwag tayong magtaka na, ang tagal naman, pero hindi pala matagal. Kaya, sa atin, matagal, pero sa Panginoon ay madali lang. So, ngayon ay 2026. So, ibig sabihin, naka 2 days pa lang, tapos kung i-atras natin sa time pa ng Malakay, ng minor prophets, major prophets, at saka Genesis, kala ay damay, mga 4,000 years may higit. So, ibig sabihin, 4 days at 2 days, so 6 days pa lang. So, ibig sabihin ay we are going to, siguro kung para mag 7 day, ay mga more or less 400 years pa yata, o 500 years, para maging 7 day, ay mag 7,000 years, 7 day. Malay natin, baka sa 7 day, sa 7,000 years, doon dating si Jesus. Kung dating na siya, noon, although hindi naman yung guarantee na kailangan umabot pa ng 7,000 years, no? Kasi anytime pwedeng dumating si Jesus, di ba? Hindi mo alam na saan na bigla na siyang darating, no? Sabi maging prepare lang tayo. Okay? Kahit ito sa lupa, kung maganda man ang bahay natin, walang assurance. Meron nga doon na maganda ang bahay sa Cebu, no? Ganda, pinaghirapan niya sa Israel, na OFW. Tapos isang iglap lang ay nabaha. Yun, nasira. So, ibig sabihin, years na inipunan, isang iglap lang, wala na lahat. So, ibig sabihin ay, kung ma-enjoy natin dito yung blessing ni Lord, pero hindi guarantee yun. Si Lord pa rin may prepare pa rin ng lugar doon sa langit na mas pantay doon na walang lindol, walang bagyo, walang sunod, walang tragedy doon. So dito pa lang ay sa paglilingkod sa Panginoon, mayroon tayong assurance at mayroon tayong satisfaction, fulfillment. Kaya yun ang verse na 2 Peter 3:9 na ang bawat isa ay binibigyan na si Lord ay long-suffering to us, why not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. Kaya mabasa natin sa Matthew 24, verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, si Jesus nung nakaupo siya, yung mga disciples lumapit sa kanya privately at saying, tell us, sabihin mo sa amin, Panginoong Isus, when shall these things be? Kailan ito magaganap? And what shall be the sign of the coming? Ano ang palatandaan yung pagbabalik? And of the end of the world, ang katapusan ng sanlibutan. So ito, number 1, take heed of false teachers. Yan. So verse 4 and 5. So number 1, the sign of Jesus coming, number 1, ay take heed, mag-andang o maging alerto. Ano yung take heed sa Tagalog? Yung mapagmatsyag, mapagmasid. Take heed of false prophet, teachers or prophets, siyempre. Magandang tayo o mapagmasid tayo sa mga maling teacher o tagapagturo o mga bulaang propeta. Sa verse 4 and 5. And Jesus answered and said unto them, take it that no man deceive you, na walang sino mang tao mandaya sa inyo, for many shall come in my name, saying, I am Christ. Dahil marami ang darating sa pangalan ko at sasabihin na ako yung Christ, ako yung Kristo. Sabi dito, I am Christ. I am Christ, and shall deceive many, at marami silang madadaya. Okay? So, katulad nito, yung mga false teachers na naturo, yung mga maling tagapagturo, naturo nila ay salvation by salvation by works. Yan. Ang turo nila ay yung kaligtasan ay sa pamagitan ng paggawa sa gawa, good works, paggawa na mabuti, and not by faith. Alam niyo ba yun na kung ang salvation natin ay sa paggawa ng kabutihan, wala namang masama sa kabutihan. Mabuti yun. Pero kung yung kaligtasan ay salvation by works at hindi by faith, insulto yun sa
Panginoon. Alam niyo ba yon? Bakit insulto yon sa Panginoon? Kasi meaning to say, Lord Jesus, hindi pa sapat yung pagkamatay mo sa cross. Kailangan gagawa ba ako ng mabuti? Parang sinabi, yung ginawa ni Jesus Christ, kulang pa yun. So gawa ko ng mabuti. So insulto yun sa Panginoon. Sana hindi na lang nakatawang tao ang Diyos na si Jesus Christ at napako sa cross. Diba? So hindi naman sana pumunta si Jesus dito sa lupa. Kasi nakagtasa naman pala sa paggawa ng kabutihan. Hindi naman sana napako si Jesus sa cross. Yung iba naman ay salvation by church membership. O para maging maligtas ka, dapat member ka talaga ng church, ha? Alam natin kung anong simbahan yun. Isa doon yung kung membro ka, dapat member ka talaga ng simbahan para maligtas. So, mali naman yun. Yung magnanakaw na sa kanan hindi naman membro na kung anong simbahan yun. Siyempre, ang simbahan naman noong unang panahon, dalawa lang yung Jewish religion or Judaism at saka paganism. Pag paganism, ang Diyos nila yan ay pwedeng bato, punong kahoy, pwedeng ninuno, tao. Imagination ng tao, paganism. At yung isa naman ay Judaism, yung sa mga Hudyo sa Israel. Pero naligtas siya. Iba naman ay praying for the dead. So, paniniwala na yung patay ay kailangang ipanalangin pa para makaalis siya sa kung saan man siya. It's either kung saan siya nakalagay, so kailangang panalangin yan. Kasi kahit anong panalangin sa tao, kung ligtas na yon, siyempre, sa langit na yon, mamaya lumampas pa yun sa langit. Pero kung hindi ligtas, at ipanalangin mo, hindi maligtas. Yung kasama ng salvation ay individual yan. So praying for the dead, so mali yan. And then, teaching that Jesus Christ is not God. So mayroong mga nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Tanda natin na mismo yung Diyos Ama naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Hebrews 1:8. Ang yung trono, at sinabi sa anak, ang yung trono, thy throne, O God, and to the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. So ang nagsabi na ng God the Father, na yung anak, si Jesus Christ, ang yung trono o Diyos, God, si Jesus, is forever and ever. Even God the Father believes na si Jesus Christ is God. Pero may mga teaching ngayon nga that Jesus Christ is not God. At isa doon sa mga teaching ay ng Iglesia ni Cristo na yung founder ay si Felix Manalo, 1914. Hindi siya naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Tao lang. So mali yun. Dahil ang God the Father niwala na si Jesus Christ ay Diyos. Even the Muslim, ang kanilang paniwala ay si Jesus Christ lang ay propeta. Pero si Jesus Christ ay Diyos. Maliwanag sa Hebrews 1:8, John chapter 1 verse 1 and verse 14. Daming mga verse yan. Meron pa nga sa 1 Timothy. At siyempre ang Buddhist, hindi rin niwala na si Jesus Christ ay Diyos. Even the Hindus, siyempre meron silang 1 million gods. Even the Jehovah's Witnesses, hindi sila niwala na si Jesus Christ ay Diyos. Even the Mormons, hindi rin naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi lang ay yung Father lang. Hindi siniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Mormons, even si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy ay siya mismo yung Kristo, si Jesus Christ. Siya mismo si Jesus Christ. Dapat daw ay dadaan sa Kanya. Siya yung may-ari ng kaluluwa ng mga tao. So, kita mo sabi ng Bible, at maraming na-deceive. Marami siyang nadaya, na-deceive. Then number 2, yung sign of Jesus coming ay hear of wars and rumors of wars. Yung sabihin ay makapakinig ng digmaan. So, nakapakinig tayo ng digmaan. Many times na. Diba? Hanggang ngayon, latest naman ngayong February, last week ng February, yun. Inatake ng Israel at ng Amerika ang Iran. And then rumors of wars. O rumors, hindi lang ito marites, ha? Rumors talagang, dati, rumors lang. Siyempre wala pa namang mga internet noon, walang wifi.
Kaya walang kaalaman naman sa mga time of World War I, World War II. Pero ngayon ay Updated na. makikita mo na talaga na hindi lang rumors ay kundi talaga actual, makita mo na yung mga missile na yan din na sumasabog, na-intercept naman yung iba, yung hindi ma-intercept ay kahit anong kaganda ng Qatar Airport o UAE Airport o Dubai Airport o Saudi Arabian mga airport at mga buildings, Oman, ano pa mga sa doon banda sa Middle East, sa isang iglap, sabog, mga buildings, mga apartment, mga establishment, mga runway, airport, and everything ay sira. So ganyan ang nangyayari. So masabi natin na wow, kapunta, siyempre iba no? Siyempre iba na inggit ay yung mga OFW Pilipino nandun sila sa UAE, nandun sa Qatar, nandun sa Saudi Arabia. Pero siguro pag natuwa ka tayo na ay nandun sila, sinso sila no? Pero matindi lang ang pangamba nila doon na pag gusto nang umuwi nila, no? So, salamat tayo na dito tayo sa Pilipinas. At least ay malayo tayo. Pero pag tayo nga inatake dito, tayo may mga base na militar ng US dito. Wala man tayong taguan, yung tawag na bunker ba yun? Yung taguan ba? Yung shelter, bomb shelter. Wala na yung taguan. Kaya, kahit sa sagingan tayo magtago, wala rin. Wala talaga. So, Panginoon parang ating refuge. Sa Panginoong Isus lang talaga. So, makita natin dun yung rumors of war sa verse 6 and 7. And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. For all these things must come to pass. Ito lilipas. But the end, yan. Pero ang katapusan is not yet. For nation shall rise against nation. O, yung bansa, laban sa bansa. Bansang Israel, laban sa bansang Iran. O, Iran, laban sa Israel at sa Amerika. Ukraine, laban sa Russia. Russia, laban sa Ukraine. Dati nga, Iran versus Iraq. Dati rin, North Korea versus South Korea. Nalala niyo noon, nung sinalakay ng Iraq naman ang Kuwait, di ba? Ang kingdom against kingdom. Yan, may mga hari pa naman sila doon. So makita natin dyan yung hindi lang makapahintay kundi may actual na digmaan na nangyari even today. So, rumors of war, World War I, World War II, and then World War III, yan, may rumors of war. Ang pakinggan niyo yung Gulf War. Gulf War, ito between dun sa Kuwait at Iraq. Then Vietnam War, American versus Vietnam, Vietcong. Tinanong ko nga yung Vietnamese doon sa Bitani Makati, na why is it that Vietnam, the American soldier or American nation, United States, did not defeat Vietnam? Ang sagot ng Vietnamese ay, because the people in Vietnam are united and they are determined. United sila, nakakaisa talaga sila. At marami silang mga hideout. May mga underground. Kasi doon ay yung unity nila. Then yung Korean War, yung North versus South Korea at marami ng Pilipino soldier na tumulong sa Korean War. Alala niyo yung Cold War, Cold, lamig na war, Cold. Ito naman ay between United States of America versus Union Soviet Socialist Republic, USSR. USSR pa noon, di pa kayo pinanganak yung mga batang ito. Alam mo yan nila, ID, Mr. P. Yung mga Manalin, baka wala pang alam yun. Alam ko. At si Dino, pinabutan niya yung presidente na si Ronald Reagan sa Amerika, si Michael Gorbachev sa USSR. President sa Amerika. Oh, yan, si Reagan. Cold War noon, Cold War. So, yan. And then Marawi War. Yan. And then Drug War. Oh. And then World War. Yung World War naman, sa salita lang. Maybe sa kaklase mo, maybe sa
kumare mo, maybe sa kapitbahay, salita lang, o magkapatid, word war lang. At least walang physical word war. And then may social media war. Sa social media rin, nag-aaway na siya. And then political war. Itong ating bansa na to, nag-aagawan sila kung sino mamuno, mapa Duterte, mapa Marcos. Pare-pareho lang naman sila naman pareho nakikinabang. Pero ang kawawa tayo ng mga taong bayan. Sila naman nakikinabang pareho, both sides. Political war. And then silk war, ito matindi. Ang matindi, hindi yung kapitalismo na Amerikano or komunismo, kaya ng China, kundi ang matinding kalaban ay ako mismo. Hindi kapitalismo, hindi komunismo, kundi ako mismo. Sarili. Self-war. Kasi pag ang sarili mo hindi mo na panalunan, halimbawa, uy, ulan-ulan, sarap matulog. Hindi na ako magsimba. May next Sunday pa naman. Tulog na ako. Talo ka. Ikaw mismo. Talo. Hindi mo na ako punta sa church. Meron kaming project sa school. Meron kaming mga assignment. Pero talo ka. So, ang daming mga dahilan. So, ako mismo. Yun ang matinding kalaban. Ako mismo. Meron kami mga biroan Di ba rin? Matindi daw yung mga Houthis, mga ISIS. Pero ang pinakamatindi talaga, sabi ng isang misis. Matakot ka na. Mas misis ang matindi daw. Pero depende sa misis. Pero kung ang misis ba't ano yung mabait, masunurin, masipag, obedient, hindi yung threat. What a prick. Then, number 3, beginning of sorrows. Sa verse 7b, sabi dito, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So, mayroong tagutom. So, totoo ito sa ibang lugar. Sa Africa, sa mga squatters area na nagugutom mo minsan dahil sarili rin kapabayaan. Umaga pa lang ay nag-aalmusal na ng tanduay. Talaga mahirap talaga yan. Ang sitwasyon nila. Nakakasakit sila. Pero dito sa atin, kung masipag ka naman, hindi ka gutumin. Mga pestilence, mga peste. And then earthquakes. Nag-earthquake daw sa Romblon kagabi. Kagabi ba yun, Ana? Pero mahina lang. Kaya marami mga isda ba, mga tamban, mga malaking isda nagapunta sa Dalampasigan. Kaya doon sa Zamboanga, daming mga tamban yung ginagawang sardinas. Daming mga blessing dahil may mga misa kami, mga vulkan doon sa mga dagat. Earthquakes in diverse places. Pero yan lamang ay mga beginning of sorrows. And then number 4, hated for Jesus. Hated for Jesus. 6. Sa verse 9. Sabi doon, then shall they deliver you up to be afflicted. Kayo ay ma-afflicted, mapahirapan. Alam mo yung nangyayari yan sa mga Christian, kung yung mga kamali doon sa bandang north-east ng Nigeria. Na yung mga Christian doon ay, sila ay gina-persecute ang mga extremist na mga Muslim. Huwag ang mga Muslim yung haram yata ng mga kamali. Tapos yung mga bahay nila, siyempre sinusunog, tapos sila, pinagbabaril sila ng mga extremists. Tapos siyempre, lalaya sila. Ang government kasi nila ay Muslim government. Kaya yun, na nagbabala rin si President Trump. Na matulungan sila. And then, abandon na yung mga lugar nila. So, kung yung lupa nila, kukunin. Walang pinipili. Kahit sa Catholic na natawag na Christian at evangelical o Protestant o Baptist, hinuhuli rin sila at sinusunog ang bahay, sinasaktan, pinapatay. Kaya nagatakas sila doon sa may afflicted sila doon sa northeast Nigeria kung namakulit. And then sa China. Kaya sa China yung mga Christian churches ay lagi ng CCTV ng Chinese government. Kaya kung yung pastor magsalita ng medyo hindi maganda laban sa government, uhulihin, ibibilanggo. Kaya doon mayroong bibilanggo ang dami mga pastor. At sa even sa North Korea, mayroong bata lang, no? May Bible lang na hawak.
ibibilanggo yung 3 years old ba yun? Na bata, 4 years old. Bibilanggo siya pati ang kanyang tatay at lolo-lula. Hanggang third generation, imagine ano, ganun sila na-afflicted, ganun katindi yun. Even sa Vietnam, ganun din. Na sa Vietnam ay, kunwari, magpa-convert, maging Christian, tapos isusumbong pala sa police. Tapos, pastor, hindi ka magsumbong, ini-extort, hindi ka magbigay ng pera, pastor, Mangingkin. nikil, isumbong kita sa police. So, Okay. ganun nangyari kay Missionary Garcia, umalis na lang sa Vietnam, doon na nag-mission sa Kazakhstan. At din sa Myanmar. Pero doon property ng Bethany Baptist Church Mission si Yuling sa Myanmar. May property doon sila. Dahil ang government nila, ang presidente sa Myanmar ay babae. Ginkudita. Ibig sabihin, ginkuha ng general yung babae na elected, tinanggal nila. So, military takeover, ibig sabihin nagkudita. So, military ang hawak. So, ang military ang hawak sa Myanmar, obligado yung mga kabataan na maging sundalo, police. So, no choice. Kaya yung ibang mga Burmese o mga taga-Myanmar punta sa Pilipinas. Mag-aaral sila, yung may mga kaya ba, para mag-aaral dito sa Pilipinas. At din, may property din ng church, ng Bethany, sabihin ng military, dahil ito ay, government na military takeover, yung property nyo, na location, pag-ari niya ng government. Imagine, yung binili mo, pinag-arapan nyo, tapos kukunin lang ng government na nangudita lang, na hindi sang-ayon sa majority. Ganun dun. Then maging sa India. Kung makita ka, yung mga missionary doon na Australiano-Amerikano, Bible, susunugin, pati yung sasakyan nilang 4 wheels, sinusunog. Ganun dun sa India. Kahit yung babae na na-convert sa Christianity from Hindu, susunugin, bubusan ng gasolina at sisindihan. So, ganun katindi ang affliction na nangyayari doon sa ibang bansa. Pero tayo dito, hindi gaano na nangyayari sa atin yan. Ang nangyayari dito, ang kapwa Christian yung nagatongkianay, yung may mga affliction. Pero sa iba, mas matindi. Kahit sa Afghanistan ay ganun din. So, dyan na muna natin tatapusin dahil panating time. So, sign of Jesus coming, number 1. Number 1 ay itong take heed of false teachers. Yan. And then, number 2, fear of wars and rumors of wars. Number 3, beginning of sorrows. Ang blessing sa ating mga Pilipino ay sanay na tayo sa mga kahirapan. Pag sinabing bagyo, sanay na tayo. Baha, sanay na tayo. Sunog, sanay na rin tayo. Many times din sakit, kalamidad, paghihirap, gutom, sanay na tayo. Yan yung blessing ni Lord sa atin. Kaya pag may sabi, magmahal na naman yung gasolina, ay baliwangan noon pa naman yun sa time pa ni Marcos, ni Cory, ni Ramos, ni Irap, ni Pinoy, ni Duterte, Gloria pa, tapos ngayon naman ay kay Bongbong Junior, ay sanay na tayo sa mga ganyan. At siyempre, because of the Lord Jesus, ay sinusustain tayo. And then, hated for Jesus' sake. Kaya pero mayroong hate na hated tayo, galit sa atin dahil kay Jesus Christ. Minsan pa sinabi ni Jesus, before they hated you, they hated me first. Kaya si Jesus, unang pagdating niya dito, siya ay maamo, mapagpakumbaba, Savior. Pero pagbalik ni Jesus Christ, siya na ay judge. Meron siya kapangyarihan para tupukin niya yung mga kumalaban sa kanya. Kaya praise the Lord na tayo ay niligtas niya. At siyempre, binibigyan niya ng grace period pa ng mga kaluluwa, mga tao na maligtas. Siyempre, marami sa Iran nasisave, no? Marami mga Muslim ang kukonvert na iniwala kay Lord Jesus. Meron silang mga pangitain na nagdi-dream sila. Ang dream nila is si Lord Jesus. No, siyempre, hindi tayo ko. Sila nag-ismart. Marami mga testimony, hindi lang isa ng mga Muslim na mga Iranian.
Dami na, babae, lalaki na nagpakita si Lord Jesus sa kanila through dreams, hindi na-convert sila. At ang ito pa nagandahan nila, pag sa kanila kasing turo, ay anong gagawin sa enemy? Kill them. Pero ang turo ni Jesus iba, anong gagawin sa enemy? Sabi ni Lord Jesus, love your enemy. So, nakita nila yung kakaibahan ng sa Muslim, Islam at sa Christianity na kakaiba na sa kanila ay kill them, pursue them, pero sa kay Jesus sa Christianity, love them, love your enemy. So yun ang blessing na tayo ay mapabilang sa kay Lord Jesus. Kasi yun, mahal natin sila, ang kanilang kaluluwa. Kaya yan ang ginagawa ng mga missionary na humahayo at by the grace of God, may mission na all over the country ay 66 countries na. So meron pang 126 countries pa yung walang nag-represent. At kung ang countries in the world ay 195 at merong 66 countries na nag-represent ng missionaries to the foreign field, ibig sabihin meron pang 126 countries na wala pang representative o 129. Tama ba? 29. So dami pa no? Pero anyway, to the grace of God, ang Bethany Baptist Church Makati under the leadership ni Pastor Nali ay meron ng missionary na, ilang na missionary ng Bethany Makati na 87. Tapos meron next year, may 4 na, so maging 91 at meron surrender naman na 12. Oh. Pero sa tunay ng isa yata ay local, so sabihin, kung 11, 102 na. So ang dami na mission. Maubos naman na sa Pastor Nabli. Maubos na yung mga membro sa Bethany Makati ang mission man. Pero hindi naman lahat ihayo kundi ginatrain pa yun. At siyempre, marami pang mga proseso yan. Importante na mag-willing sila. Kaya kayo rin, pwede rin mag-mission, no? Professional ka, mas maganda, tent maker ka, may sweldo ka na, mission ka pa. Pwede ka mag-mission dito sa, ilan pa dito sa Aklan na walang missionary ng Bethany Mission. 13 pa na bayan sa Aklan. So, alam mo yung sa Capiz, siguro ang Capiz ay 18 na towns. Alam mo kung ilan lang ang Bethany sa Capiz? Isa lang, sa Hamindan. Kay Retired General Gabriel Bigo. Siya pa lang. O, ibig sabihin, dami pang chance. Kaya, huwag niyong siyangin yung time niyo sa social media o sa cellphone o sa mga girlfriend, boyfriend. Huwag niyo siyangin. Panyo para sa Panginoon. Ialay niyo. Si Joseph, kung bilin man siya, dami pa dito sa Aklan. Si Dino. Basta makuha lang siya sa Bethany na